Pinakamabigat na parusa na pwede nating ma-receive mula kay Meta or sa Facebook. Okay? Guys, itong issue na ito about flag behavior violation, kahit po content creator, kahit po ako, wala pa rin po akong specific kung ano nga ba yung reason bakit nagkakaroon nito. Base dito sa mga nabasa ko sa, syempre, sa mga site, no? Na ito is sa grupo, no? Kumbaga, marami kang na-violate na mga community standard violation. Yun po yung pinakamabigat. And at maraming pang iba. Okay? So dito, merong nag-post about sa topic na ito. Itong post na to is credit mula kay Ma'am Lisa Reyes Lantes. So sabi niya dito, sana may content creator na mag-explain kung ano nga ba itong flag behavior violation mula kay Meta para maintindihan namin na mga newbie or baguhan dito sa digital world. Kasi kahit pala yung may mga 100,000 to 400,000 na followers ay walang alam kung ano nga ba itong violation na ito. Right? Sana all umabot sa 6 digit ang followers pero walay pa ding alam dito sa topic na ito or sa issue na ito. Okay. So ako din guys, no, sa tutorial yung niche ko, hindi ko pa din mabigay yung specific na reason or meaning nitong flag for behavior. Pero kung magbabase tayo sa ating online research, no? So ito yung mga na-commit ng isang admin sa page or isang individual na related sa mga groups. Okay, napaplag yung isang content or yung isang page kapag meron siyang nababiolate na community standard. Yung community standard po, ito po yung pinakamabigat na mga violation na nare-receive natin. Bukod doon sa dalawa, yung content and partner monetization. Okay? So, sinagot naman po ito ni Manong Bluetooth, no? Yung flag behavior are usually may kinalaman sa community guidelines. Alright? Yun nga po. Nakaka-apekto yung behavior ng actual page at yung behavior ng admin sa page. So, inano ko na lang, no? Blurred ko na lang yung other comments para at least, 'di ba? Medyo sensitive pero blurred na lang natin. Alright. So 'yun. So sa akin po itong i-share ko base po sa mga na-encounter ko na mga individual na alam niyo na 'yun, lumapit po sa akin at merong ganitong issue. Okay? So nakakalungkot man nagbase ako sa status ng kanilang page. Okay? Sa kanilang mga usual activities. Yung usual posts, usual comments, or ginagawa. Okay? So dito, nakita ko yung mga violations na posible nating na re-receive everyday. Like copyright sound, multiple follow, yung pagpa-follow at the same time, no? So meron siya kasing limitation. Okay, so hindi sa iba pwedeng mag-follow to follow, pero ako po base sa aking experience, hindi ko po sinasuggest po ito. May limitation po kasi yung pag-follow to follow. At the same time, yung mga music na ginagamit, yung audio, included na dito yung dubbing kasi audio yung dubbing, tas gagayahin mo lang. And meron kang mga multiple pages or multiple account na same lang yung pangalan. And yung pinaka-last, yung clicking ads. Okay? Kung ikaw palagi mong kiniklik yung ads mo, or gumagamit ka ng isang device pero isang Wi-Fi yung connected doon sa mga device na yun, posible pa rin ma-trace or ma-detect yan ni Meta or ni Facebook. At the same time, kung meron kang multiple login devices from different locations, so bawal po kasi siya. So baka isang reason din yon, hindi ko din sure, pero baka isang reason yon na kaya nagkakaroon ng flag for behavior. Okay, ito po yung mga unusual activities na nadedetect ni Meta or ni Facebook sa ating mga pages or sa ating mga accounts. Okay, so dahil po dito, yung pinakamabigat na pwede nating ma-receive, lalo na kung may earnings tayo, ay ganito. Ito guys. Ayan, so magre-reply sa atin si Facebook kapag nag-appeal tayo. So sabi dito, we appreciate your patience. After careful review, we regret to inform that
were unable to take further action regarding to this matter. So nakakalungkot kahit sabihin mo million of pesos yung sinahod mo kay Facebook, and once na na-detect nila yan na merong mga unusual activities, illegal activities, or mga behaviors na nagpapakita ng merong mga sensitive issues, violence, sexual, lahat po yan is pwedeng subject for flag for behavior. So sana malinaw na po sa inyong lahat. And ayun nga, we strive to maintain a high quality publisher ecosystem for benefit of people and businesses alike. Ayan. So this include regular reviews of our system and publisher compliance with the following policies. Ito, yung publisher partner monetizations, audience network policy. Ayan, di ba? May policy din pala sa audience network. Content monetization, yun yung sinabanggit ko kanina. And ito yung pinaka masakit at sana matanggap natin dahil tayo naman po yung gumawa ng or tayong gumawa ng page at responsible po tayo sa resulta ng mga ginagawa natin. So sabi dito, as a part of this going efforts, the earnings generated by a Facebook, Instagram product has been withheld. Hindi na makukuha. So nakakalungkot, isa pong reason kaya pag mayroon po kayo na encounter na flag for behavior, posibleng hindi na po makuha yung earnings or yung payout. Lalo na kung tinanggalan ka na ng payout tools or tab ni Meta. So yun guys, thank you so much for watching and please pa-share po ito para malino po sa ating lahat ano nga ba yung flag for behavior violation. Thank you so much po sa lahat ng nag-react, nag-comments sa issue na to and sana please pa-share para mas maiwasan magkaroon ng mga ganito na violation yung mga newbies or kahit man matagal ka na dito. Thank you so much. See you again. And don't forget to follow, subscribe to my YouTube channel para sa full guide ng mga video na to. See you again next time. Bye-bye!